Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning everybody. Napakaraming tao dito, ganun din sa labas. I'm really impressed sa deposit of faith of the people here sa Bicol. Sa mga nanonood ng kanilang television, sa mga nakikinig sa kanilang mga radio. We are in Abo Farm. Ito po ay nasa Bicol. Sa Camarines ba to? Camarines Sur. Yan. Simula nung ako'y dumating dito sa Camarines Sur, napakarami ko pong namit na congressman, mayor, vice mayor, asawa ng mayor, anak ng mayor, asawa ng congressman, doktor, lahat gusto magpagamot. It is interesting to know that all of us human beings, we are in perpetual need of God. Sa Panginoon, walang pwedeng magmalaki. Mahirap, mayaman, pare-pareho. At sa ating Panginoon, we are all welcome. Sa kanyang tahanan, tayo ay laging handang tanggapin dahil mahal na mahal niya tayo. One thing in particular, isang bagay ang nakaka-impress dito sa gospel today. A leper. Nilapitan niya si Jesus, kneeling down and begged him and said, "If you wish, can make me clean." Isang bagay lamang ang ginawa ng leper para maawa si Jesus. Lumuhod at nagmakaawa. At one thing, isang bagay din, parang kilalang-kilala ng leper ang kainaan ni Jesus. One of the attributes of God. He said to Jesus, "Jesus, if you wish, you can make me clean." Kung gugustuhin mo, pwede akong gumaling. Minsan maraming tao nagtatanong, ano ba ang bottom line ng healing? Ang pananampalataya ba ng tao ang nagpapagaling? That's always the question. The ultimate of the bottom line of God's healing or why He healed His people, it is God's will. Kasi meron akong kakilala, nagbisa po ako sa London, England, Muslim. Alam ko, hindi naman sila naniniwala kay Jesus. May isa rin akong na-convert na ngayon, dating Hindu. Nung siya po'y nagpa-pray over dahil siya mamamatay na sa COPD, hindi makahinga, gumaling din. Doon naman ako'y nasa Canada, may naglalakad sa labas, nakita maraming tao. Sabi niya, bakit maraming tao? There's a healing mass. Pumasok, nandun lang sa labas. Yung mga ushers, dinala sa unahan. Sabi niya, what are you bringing me? Magpa-pray over ka. What is praying over? There is a healing mass. Nung tinanong ko siya, what do you want me to pray for you? Ang sabi niya, what do you mean? Ay sabi ko, are you sick? I'm always sick. I cannot kneel down. I have this arthritis. As a matter of fact, I am diagnosed with liver cancer. I said, do you want to be healed? And she said, is it possible? And ang sabi ko, if God wills it.
Ang bottom line, mga kapatid, pag ginusto ng Diyos o pagkakagustuhan ng Diyos. But there's one thing I know for sure that God wants to each and every one. Sinabi po yan ni Jesus sa Gospel, I came here not to condemn the world, but to save the world. Gusto po ng lahat, hindi lamang tayo gumaling. Gusto ng ating Panginoon, tayo ay maligtas. This gift of healing is an instrument of bringing us back to God. Bakit kamo? Tayo pong mga tao, nakakalimot. We know that God is powerful. Lalo-lalo na ito mga Katoliko. We know that God is in the church. We know that God gives everything. He is the source of everything in this world. Siya ang pinagagalingan ng lahat. Pero hindi nyo ba naiisip? Minsan tinatamad tayong magsimba. Ayaw natin magdasal, piliin pa natin na mag-text, mag-internet, makipagkwentuhan, magsabong, mag-inom. That is the human weakness. Ginagamit ng Panginoon ngayon itong healing ministry to bring us back. Bakit? Ang tao magkakasakit. Ang tao, hihina ang katawan. It is a biological dictum. We are regressing. May nagpa-pray over sa akin. I was in Houston, Texas. One lady, sabi sa akin, Father Suar, can you please pray over me? Okay, what do you want me to pray with you? Ang sabi niya sa akin, I want to be like her. Nung tinignan ko yung babae, 18 years old. Nung tinignan ko siya, 92 years old. Walang gustong tumanda. Walang gustong pamatay. Walang gustong manghina. Walang gustong pumangit. Taas nga ang kamay dito, gustong humaba ang buhay. Gustong humaba ang buhay, taas ang kamay. Oh, palakpakan natin ng Diyos kayo mga normal. Everybody wants to live longer. Kahit po ako saan pumunta, wala nang paa, yung iba hindi na makakita, gusto pa rin baba ang buhay. Ano kaya meron ng mundong ito? At gusto natin dito. You know, my dear sisters and brothers, there's nothing wrong of living longer in this world as long as you are happy living in this world. Katulad na nangyari sa leper. This leper, Jesus gave meaning to his existence. Binigyan muli ni Jesus ng panibagong buhay ang leper. Yan po ang gusto mangyari ni Jesus sa ating lahat. That's why you are here. Every time Jesus healed His people, hindi lang naman niya pinagagaling. Kasi when Jesus offers healing, not only nagagaling ang iyong malabong mata, gagaling ka sa cancer, ikay makakalakad na. No, that's not what only Jesus can offer. He can offer more than that. That when you get healed, kaya nga ang sabi niya ay ito, when you get healed, go and tell your priest. Alam mo, I'm very intrigued by it. Bakit kaya sa dinami-dami ng mga profesyon sa mundo, ang pare ang sinabihan ni Jesus na puntahan? Hindi ang sinabi ni Jesus ay, okay, pumunta ka sa doktor. Pare! Bakit? Para maniwala rin ang mga pare. Kasi karalasan, mayroon tinatawag tayong spiritual pride. Hindi porke po kami pare, kami perfect. Kaya kinakailangan ipagdasal ang pare. Noong una, ako'y takang-taka. Kasi I'm reading the book of Stefano Gobe, yung Senecal Marian Movement for Praise. I am also following the message of Our Lady of Medjugorje, Our Lady of Fatima. Ang mga messages doon ni Mama Mary, pray for praise. Bakit kaya ang mga pare,
And in my ministry, kailangan talaga ang pare ang unang makaalam ng kapangyarihan ni Jesus na available up to this stage so that it will spread out. And when it spread out, magkakaroon ng access ang lahat. Kinakailangan sa pare pumunta, hindi sa doktor. Minsan, ako naman, nung ako'y nag-heal na, o sige, pumunta ka sa doktor, ipacheck ko kung tama nga yan. May nagpa-pray over sa akin. Sabi niya sa akin, Father, hindi po ako magkaanak. Anong gagawin ko? Sabi niya, i-pray over mo po ako. Ano bang problema? Wala pong sperm ang asawa ko. Sabi ko, naku, malaking problema yan. Anyway, nung ipin-pray over ko the following year, ang sabi sa akin, Father, pwede bang binyagan mo ang anak ko? Sabi sa akin, sino ang ama? Ang asawa ko. Ang sabi ko, ipa-DNA natin. Alam nyo, ipina-DNA. Ipina-DNA. Kamukha ng ama ang bata at according to DNA, ang ama talaga niya, ang kanyang ama. Nagkaroon ng sperm. Sabi ko, salamat sa Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Walang imposible sa Diyos. So lahat ng may sakit, all those who are sick, maniwala lamang tayo. Alam ng Diyos why you're here. Ikay may arthritis, ikay may fatty liver, ikay masakit ang tiyan, ikay masakit ang ulo. God is not being challenged by it. Normal lang yan. Alam niya na kung bakit kayo pumunta rito. Gusto niyo lahat ay gumaling. Alam niyo kung saan na-challenge ang Diyos? Paglabas niyo dito at kayo'y magaling na. Sabihin ng ating Panginoon, ano kaya ang iyong gagawin? Pagkatapos mong gumaling, ang sabi ni Jesus, go and tell your priest. Why? Because God wants you to be involved to the church where you belong. God wants you to be involved. Bakit kamo? Lalo-lalo na po tayo mga Pilipino, we are not that involved. Nakakahiya po tayo. Nakakahiya tayo sa ibang relihiyon. Ang Iglesia ni Cristo, o konti-konti, ang gaganda ng simbahan. Nagtutulungan. Hindi mo makikita sa kanilang simbahan na kung ano-ano nakasulat sa tabihan, sa Pilipino, sa Katolik, nakalagay sa kaliwa, bawal umihi. Nakalagay sa kanan, bawal magtapon ng basura. That means that's our attitude to the church where we belong. God is telling you to go back to your priest because your priest will help you to find your mission and how to be healed completely, that after your healing, you will have no meaning in your life. Magkakaroon po ng bagong kabuluhan ang inyong buhay. Alam niyo ba kung bakit miserable ang buhay ng tao? Hindi pa nila alam ang misyon nila. Ang tao kung hindi alam ang kanilang misyon, nangungumisyon yan. Yan. Mahilig yang mangumisyon. At ang mga tao namang mahilig mangumisyon, punong-puno yan ng konsumisyon. Miserable. You know, one thing I discovered in this world, and about this healing ministry, God is calling you back. God is calling each and everyone because He wants you to know that your very existence, it's not all about you. It's all about Him. That's why in today's second reading, it is very interesting
And this is the key to happiness. The key to happiness, the life that God wants us to be. Ayaw po ng tao maging miserable ang buhay ng tao. Why? Because napakahirap maging banal ang taong masungit at laging galit. Ang tao pong laging galit at maraming kaaway, kahit pa yan laging may rosaryo, kahit pa yan lubina ng lubina, kahit pa yan lakad ng lakad ng paluhod, Diyos ko po, hindi po sa langit ang punta niyan. Alam niyo na kung saan. Because it says in here from the letter of Paul to the Corinthians, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, it's not for your own glory. It's for His glory. So your healing, ang kagalingang magaganap sa inyo, it's not all about you. It's all about Jesus. Why it's not all about you? Mga kapatid, it is a big illusion to think that we are the center of the world. At ang tao po na nag-iisip that it's all about Him, huwag niyo pong gawin yan. Madi-disappoint lang kayo. Kaya nga po sinasabi ko sa mga tao, pag ako'y nagmimisa, pwede ba ito ang aking pakiusap? Kung ayaw niyo magkaroon ng sakit na depresyon, huwag kayong tumingin sa salamin. At kayo ay madi-depress. Dahil ang makikita niyo yung mga mukha ninyo na tumatanda, nagkaka-wrinkles. I want you to focus on the Lord because the beauty of God, the glory of God, the majesty of God will bring us lasting joy and lasting peace, the life that we deserve to have. Yun po ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito at yun na po ang kagalingan na ating matatanggap galing sa Kanya. Amen. Amen. Please all stand. Please stand and let us profess our faith. Tayo ngayon ang general healing prayer. Lalo na sa to those who are watching on their television at saka po sa mga nasa kanilang mga radyo. Kasama na rin yung mga nandito ngayon. Napakaraming records ng healing. Kahapon, nandun ako sa Legazpi. During this prayer, 2 po doon na bulag ang nakakita. Yan. At may isa po doong teacher na pumunta siya ay may malaking goiter dito. Pagkatapos ng prayer, nagulat na lamang po siya. Wala na, hindi niya na makapa ang kanyang goiter. Instant pinagaling ng ating Panginoon. At may isa naman doon, hindi siya makatayo sa napakatagal na panahon. Pagkatapos po ng misa, ng prayer, ng umunyon, bigla na po siyang naglakad at yung hindi makatayo sa napakatagal na panahon. So, mangyayari rin yan dito. Sa mga nandito, tumanggap kay Jesus. Jesus is the healer. I'm only God's instrument. So now, I want you to close your eyes. And put your right hand. Lagay niyo yung kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung may bukol, masakit ang ulo, hindi may taas ang kamay. Pagagalingin tayo ng Diyos ngayon. Merciful and loving God, you call these people by name one by one. Marami dito tinawag mo dahil sila may sakit. Lord, heal them and touch them.
Buuin mo po sila mula ulo hanggang paa. Malabo ang mata, may cataract, may glaucoma, mga hindi makalakad, hindi makatayo, na-stroke. Lord, heal them right now. Those who have cancer, bless them, O Lord. Lord, marami dito, sakit ng ulo. Tanggalin mo po ang sakit ng ulo sa sandaling ito. May mga bukol, may cyst, may arthritis, may rayuma, hindi makatayo. Basbasan mo po sila ngayon, yung mga hindi magkaanak. May gout, may pilay, may hika, may hypertension, may high blood, may diabetes. Lord, heal them, yung mga na-paralyzed. Yung mga may goiter, may thyroid problem, may nagdadialysis, may kidney problems, may heart failure, yung mga pusong heart enlargement, Lord, heal them. Masakit ang balikat, paa, basbasan mo po sila ngayon. Mga may fatty liver, sakit ang binti, may ulcer, may asthma, hindi makahinga. Lord, heal them right now, one by one. Buuin mo po sila at di na nakikinig sa kanilang mga radyo. May back pain. Lord, tanggalin mo po ang back pain. Heal them. Yung mga may infection, may UTI, may lung disease, may hepatitis, Lord, heal them right now. Mga may ovarian cyst, lalo na yung may mga galit sa dibdib, hindi makapagpatawad. Lord, heal them. Mga may depression. And also our loved ones that cannot come here. Marami kami mahal sa buhay, hindi makaparito, dala namin ang litrato. Basbasan mo po sila, katulad ng pagpapagaling mo sa lalaking may ketong, iyong nilinis, yung mga may skin allergy, skin asthma, basbasan mo po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, yung mga may vertigo, may tinnitus, may sinusitis, lahat po, mga may kidney problem, may pilay, hindi na makalakad, malabo ang mata. Amen! Salamat natin ng Diyos. Yan. Sa mga nandito ngayon, for the glory of God. Anong pangalan mo at ano nangyari? Wala. Matagal na yan. Matagal na po. So, 20 years po ako hanggang ngayon. Yeah, for 20 years yung kanyang lalamunan, umiiyak sa tuwa dahil hindi niya akalain na Pangangati. naalis ang kanyang pangangati. Hindi po siya makapaniwala kasi matutumba. Pakistan. Gumaling ba ito? Ano na yan? Oh my God. Ito pong batang ito ay pinanganak na hindi nakakalakad. Ngayon ay naglalakad na. Yan. Hindi po siya naglalakad simula nung ipinanganak. May pilay. Yapak po. Yan. Nasaan na namin ito? Halika. Ano nangyari sa kanya? Ang sabihin mo nangyari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, matagal nang mayroong hypertension. At the same time po, masakit palagi itong balakang ko at dito po sa pupuson ko. Ngayon po, hinawakan ko ni Father. Wala na po talaga ngayon. Thank you very much, Lord. Purihin ng Diyos. Yung bata po yun ay pinanganak na may defect sa paglakad. Hindi nakakalakad ngayon, naglalakad na. Salamat sa Diyos.
I'm Aaron Del Valle and I had a daughter named Angel Yuri. And yung kamay niya, dati hindi masyado nakakabukas. Mostly, yung kamay niya, close siya talaga siya, left hand. And pag naglalakad siya, hindi nakakalakad. Hindi siya nakakalakad ng maayos. Palaging may kasamang matanda or bata para makalakad ng maayos o pagtakbo. Nung mahawakan siya ni Father Suarez, nabukas niya yung kamay, left hand, and nakakalakad siya ng maayos. And even my mother, yung arthritis niya, nawala yung sakit. Ang pain ng aking dito sa may right side ko, tapos dito sa back. Naalis po talaga. Hindi pa yung upon healing ngayon na last, yung una pa, nasa under mass, bago mag-closing prayer siya. Na-feel ko na talagang na-heal ang aking arthritis, ang aking mga karamdaman. Kaya sabi ko, praise God, na talagang si Father Suarez binigay para sa akin. Kahit na kanina, hindi pa kami sana makapunta dito. Kaya lang sabi ko, we sacrifice it for this moment, this day, to go here para sa batang ito, para sa akin, para sa kanya na. Open mo, be. Meron pa siya kasing kasakitan, meron pa siyang sakit, itong ama nitong bata na ito. Open mo ka ba? Open mo. This is the hand na na-open niya na. Open mo. Close open, close Close open. open. Oh, yun na. Open mo. Open mo, close. Open, hindi. No. Open mo, be. Tingin ka dun, oh. Look, baby. Open mo, open. Tingin mo ito. Open mo, open. Open mo. Open. Oh, sige, close. Open. Open mo na muna, babe. Tingin mo ako. Open. Lakad ka ba? Lakad. Wala ka na. Open sa kanila. Ay, sa left side, left hand. Open mo sa kanila. Bye-bye. Oh, yun na yung... Iwig mo yung kamay mo. Iwig mo. Oh, bye-bye. Oh, sige. Ito mo. Ikik mo na. Ikik mo. Isa pa. Yung isa. Flying kiss, be. Yung isa. Yung isa pa. Bye-bye. Grabe talaga si Lord magawa. That is good talaga. Louder. Thank you po. Papa. Jesus. Thank you.